Si Naoya the Monster Inoue ng Japan ay isa sa mga pinakamabilis na sumikat na boxing star ngayon. Ang 30 taong gulang mula sa Sama, Kanagawa Prefecture ay isang 4 Division World Champion at Unified Super Bantamweight title holder na tinalo si Stephen Fulton kamakailan upang makuha ang WBC at WBO belt. Si Inoue ay isa ring dating hindi mapag-aalinlanganang Bantamweight World Champion na humawak ng WBA, Super, IBF at Ring Magazine Lineal belts sa pagitan ng 2019 at January 2023 at ang mga titulo ng WBC at WBO sa pagitan ng 2022 at January 2023. Tinawag siya ng mga tagahanga na The Monster dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas ng pagsuntok at walang humpay na pag-atake sa katawan. Siya ngayon ay tinaguriang pinakamahusay na super bantamweight sa mundo sa pamamagitan ng boxing statistics at records website boxrec.com. Itinampok ang perpektong 25-0 record kabilang ang 22 knockouts. Malawak na itinuturing si Inoue na isa sa pinakamahusay na pound for pound boxer sa sport at ang tanging Japanese boxer sa kasaysayan na nailagay na number 1 pound for pound ng sikat na boxing magazine The Ring. Bukod kay Fulton, ang iba pa niyang mga kapansin-pansing tagumpay ay ang kinabibilangan ng mga panalo kay Omar Andres Narvaez, Nonito Donaire, Jason Moloney, Michael Dasmariñas at Paul Butler, bukod sa iba pa. Dahil sa nakakatakot na banta sa knockout na dala niya sa bawat laban, si Inoue ay naisip na isa sa mga pinaka-iniiwasang manlalaban sa sport ng boxing ngayon. Kakaiba ang bilis, lakas at estilo ni Inoue kung bakit siya napakahusay na boxer. Iyan ang kanyang pinakamalaking sandata sa ring bukod pa sa kanyang IQ. At ito ang katangiang nagpaiba sa kanya bilang isang best fighter. Ngayon, pinaghiwa-hiwalay ng Evolve Daily ang estilo ng pakikipaglaban ng Japanese superstar na si Naoya Inoue at tinutukoy ang kanyang mga pinakamapanganib na armas. Dahil hindi gaanong naka-score ang mga body shot sa mga amateur rank, walang masyadong focus sa lugar na ito pagdating sa mga diskarte sa pakikipaglaban. Masyadong nakatutok ang headhunting lalo na sa Olympic boxing. Bilang resulta, ang pagsuntok sa katawan ay naging isang nawawalang sining. Sa tunay na laban, gayunpaman, ang body punching ay isang epektibong paraan upang makagawa ng malaking pinsala sa isang kalaban na bumubuo sa mga round. Inilaan ni Inoue ang malaking bahagi ng kanyang mga training camp na eksklusibo sa bodywork na nagpapaunlad ng kanyang mga kombinasyon sa pagsuntok sa katawan. Sa katunayan, isa siya sa kakaunting manlalaban ngayon na umaasa sa body punching para magawa ang trabaho. Ang kaliwang uppercut sa solar plexus at ang hook sa atay ay ang mga paboritong suntok sa katawan ni Inoue at madalas at paulit-ulit siyang naghuhukay roon hanggang ang kanyang mga kalaban ay malukot sa canvas sa sakit. Ang dahilan kung bakit naging mabisang offensive boxer si Inoue ay ang katotohanang nagawa niyang gawing mapanganib na armas ang kanyang kaliwa at kanang kamay. Ang kanyang kaliwang kawit ay kasing lakas ng kanyang kanang kawit. Ang kanyang kaliwang uppercut ay kasing lakas ng kanyang kanan at iba pa. At bawat suntok ng kanyang arsenal ay may dalang paputok na potensyal na knockout. Dahil dito, may kakayahan si Inoue na ibato ang bawat kamaong sandata mula sa kanyang toolbox, ang kadalasan sa mga kombinasyong hindi karaniwan na nahihirapang basahin ng mga kalaban. Maaaring maglunsad si Inoue ng isang uppercut pababa sa gitna at bumabalik sa itaas gamit ang isang hook na may parehong kamay sa isang tuloy-tuloy na paglipat. Sinasabi nila na ang mga suntok na nagdudulot ng pinakamaraming pinsala ay ang mga suntok na hindi pinaghandaan ng mga kalaban. Ang mga unorthodox na kombinasyong ito ay ginagawang hindi makuhulaan si Inoue ng kanyang mga kalaban na isang malaking dahilan para sa kanyang tagumpay.
Gayunpaman, marahil ang pinakamapanganib na sandata ni Inoue ay ang right straight o tinatawag na cross na ibinabato niya ng may katumpakan at sakto sa kanyang patatamaan. Bilis na hindi nakikita at malinaw na patama. Ang kanang kamay ni Inoue ay maaaring sirain ang kanyang katunggali kahit nakatakip pa ito ng kanilang gloves na mararamdaman ang lakas nito na siyang nagpapasira ng loob ng isang boksingero. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga tagahanga ang estilo ni Inoue ay dahil palagi siyang lumalaban. Hindi siya boring at patuloy na sumusulong sa ring. Hindi niya alam kung paano lumaban ng paatras o maglaro ng kaunting depensa paminsan-minsan. Ngunit ang pinaka natatanging katangian ni Inoue ay ang kanyang pag-pressure sa kalaban. Nananatili si Inoue sa harap ng mga kalaban nang walang takot, na tila walang pag-iingat at handang sumuntok upang mapalabas ang kanyang makapangyarihang trademark. Siya ay isang volume puncher at naglalabas ng mga epektibong sunod-sunod na mga suntok sa kanyang mga kalaban mula sa unang kampana hanggang sa huli. Ang walang tigil na pagsuntok ay hindi lamang nagbibigay daan sa kanya na i-outwork ang sinumang kalaban niya sa ring. Ngunit nagbibigay daan din sa kanya na madaig ang anumang depensa ng kalaban na kinakaharap niya. Karamihan sa mga kalaban ni Inoue sa ngayon ay nagkaroon ng problema sa pagharap sa walang humpay na pagsugod na ito. Marami ang maagang tumiklop, parehong pisikal at mental, at sadyang hindi handa sa bombang pinapasabog niya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga kung wala itong napakahalaga at napaka-espesyal na katangiang taglay ni Inoue. Ang kapangyarihan na nakatago sa kanyang mga kamao ay hindi maaaring maliitin. Ang conclusive knockout na potensyal ng Japanese ay ang alpha at ang omega. Ika nga, mula simula hanggang wakas sa kasalukuyang estilo ng kanyang pakikipaglaban. Kadalasang tinutukoy ng mga boxing insider ang winning gloves bilang mga unan dahil pinapalambot nila ang suntok at epekto ng mga suntok pabor sa pagprotekta sa mga kamay. Ang mga ito ay pangunahing ginagamit para sa mga layunin ng pagsasanay. Bagamat maaaring sanayin at mahasa ang knockout power sa gym, malinaw na si Inoue ay biniyayaan ng tadhana ng walang pigil na knockout power na hindi maituturo sa saan mang gym. Sa puntong ito, maaaring magmukhang walang kapantay si Inoue. Ang kanyang walang bahid na profesional na record ay tiyak na nagpapatunay na hindi pa siya nakakatikim ng pagkatalo. Ngunit tulad ng bawat boksingero, maaari siyang talunin at mayroon siyang isang nakakasilaw na kahinaan bilang isang tao. Ang isa sa kahinaan ni Inoue ay siya ay tao. Oo, siya ay may isang mahusay na baba na maaaring tumagal ng mabibigat na suntok. Ngunit sa kanyang laban noong November 2019 sa multiple division world champion at siguradong Hall of Famer na si Nonito the Filipino Flash Donaire, sa wakas ay nasilip ng ilang boksingero ang paraan kung papaano putulan ng pangil ang Japanese monster. Ang tanong, sino ang makakagawa nito sa kasalukuyan? Nasaktan ni Donaire si Inoue sa isang mainit na 11th round gamit ang kanyang patentadong counter left hook. Ang isang nakikitang staggered na Inoue ay buong tapang na lumaban hanggang sa matapos ang maaksyong round. Bagamat sinakmal si Donaire ng halimaw ng Japan, natalo sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon. Tiyak na nagkaroon siya ng idea kung papaano talunin ang monster ng Japan. At nagkaroon nga ng pangalawang sagupaan ang dalawa. Ngunit taliwa sa inaasahan ng lahat, naging lalong madali para sa isang monster na lapain ang kalaban sa ilang round lamang. Kaya tanong ng karamihan, may ibubuga nga ba si Cuadro Alas Casimero sa isang gutom na monster? Yan ang ating aabangan mga kabakbakan. Maraming salamat sa inyong panunood.